Interes ng Pilipinas sa ekonomiya, seguridad at soberanya. Ilan po yan sa isusulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa 47th ASEAN Summit sa Malaysia. At mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, salamat Potong. Pagbati yan dito sa Malaysia, paghapon na at malapit na maggabi. Kanina ngang alas 2:50 ng hapon nang dumating dito sa Kuala Lumpur, Malaysia si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang mga miyembro ng gabinete para sa gaganaping ika-47 ASEAN Summit at related summits na magsisimula na bukas. Puno ang schedule ng Pangulo para sa 3 araw na ASEAN Summit and related summits. Inaasahang makikipagpulong ang Pangulo sa mga lider ng iba't ibang ASEAN member states, dialogue partners at mga kinatawa ng international organizations. Nakaangkla ang summit sa temang inclusivity and sustainability. Inaasahan lalagdarin ng Pangulo sa deklarasyon para sa opisyal na pagpasok ng Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN. Dadalo rin siya sa pagpirma sa Second Protocol para maamyendahan ang ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA at ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. Dito isusulong ng Pilipinas ang mga interes nito sa ASEAN lalo sa ekonomiya, pati ang seguridad sa dagat at sovereignty rights sa gitna ng patinding mga insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona na mananatiling aktibong katuwang ng bansa ang China at Estados Unidos sa mga usaping pang-ekonomiya. May mga bilateral meeting din ang Pangulo. Dadalo rin sa summit ang mga lider ng Japan, India, Republic of Korea, China, New Zealand, Australia, pati si US President Donald Trump na inaasahan darating bukas. Sasaksihan ni Trump ang paglagda bukas ng Thailand at Cambodia ng mas malawakang ceasefire deal kaugnay ng border conflict noong July kung saan 300,000 ang nasawi. Ito lang ang dadaluhan ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul sa summit kasunod ng pagkamatay ni Queen Mother Sirikit ng Thailand. Inaasahan tatalakayin din dito ang iba pang global issues gaya ng sitwasyon sa Myanmar at iba pang geopolitical at geoeconomic challenges na nakaaapekto sa rehiyon. Sa huling araw ng summit, magkakaroon ng ASEAN Chairship Turnover Ceremony mula Malaysia patungo sa Pilipinas. Ayon sa DFA, gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataong ito para patatagin ang ugnayan ng mga miyembrong estado at palakasin pa ang kooperasyong pangkomunidad sa rehiyon. Pia, alas 9:05 ng umaga bukas, sinasa magdaratingan yung mga ASEAN leader sa park entrance nitong Kuala Lumpur Convention Center kung saan naroroon tayo ngayon para sa formal na pagbubukas ng 37th ASEAN Summit at related summits. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Mariz Umali.